Okay, so let's start sa ating pag-aaral sa book of First sa Corinthians. So, umpisan po natin sa chapter 1. So, basahin po natin si SV. Sabi dito, Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus and our brother Sosthenes. So, dito, sa pag-aaral natin ay babasahin din natin yung Greek kasi kasama din sa pag-aaral ko ang pagbabasa ng Greek. So, sabi sa Greek, Paulos, Kletos, Apostolos, Christou, Eisu, Dia, Thelematos, Theo, Kai, Sosthenes, Ho, Adelphos. Okay. So, balik tayo sa dito ang Book of Corinthians po ay patungkol po sa sulat ni Apostle Paul sa church ng Corinth. So, ang verse 1 po, magpo-focus po tayo sa sinabi ni Paul sa kanyang declaration on himself that he is the apostle of Jesus Christ. Kasi sinabi dito, Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. So, meron po akong dalawang bahagi. Una, requirements ng pagiging apostle. Pangalawa, why Paul declares he is the apostle, he is an apostle of Christ Jesus. So, requirements. So, requirements po, kasi marami kasi nagsasabi na si Paul daw ay hindi dapat na tawagin na apostle dahil sa requirements na to. Kita natin yung requirements dito sa Acts chapter 1. Kung maalala po natin, namatay diba si Judas. So, ang mga disciples o mga apostles na Panginoon ay nag-meeting, nagtipon-tipon para pag-usapan kung sino yung kapalit ni Judas. Dito, nalatag nila kung ano pa yung requirements dito sa verse 21 to 22. Sabi daw nila, so one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us. So, unang-unang requirement dito, sinabi dito ay dapat daw ay kasama nila, accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us. So, nakasama daw dapat nila ang tao na to during nabuhay pa ang ating Panginoong Jesus. And sinabi dito sa verse 22, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us. So, all the life of our Lord Jesus Christ, for you to become an apostle, dapat andun ka sa buhay ni Christ, kasama niya sa pagmi-minister. Dito pa lang makikita natin yung problema na bagsak si Apostle Paul dito. It's because malamang during the time of Jesus Christ, Paul is a persecutor of Christians. Or maybe he's a solid Jew. So, dito masabi na hindi siya pasok sa requirements na to. Pangalawang requirement, sabi dito sa verse 22, one of these men must become with us a witness to his resurrection. So, dapat daw naging witness itong taong to sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. And alam naman natin that nakikita lang talaga sa resurrection ng ating Panginoong Jesus ay yung
si Mary, tsaka yung mga disciples, and bagsak po rin din po dito si Apostle Paul. Now, punta tayo sa pangalawang punto. So, bakit or why Apostle Paul declare himself as an apostle? So, makikita din natin sa book of Acts 10, chapter 9. Dito yung makikita natin yung conversion ni Apostle Paul. Sabi dito, si Apostle Paul daw dati ay talagang nagpa-persecute ng mga Kristiyano, kasi sa verse 2 makita natin na sabi dito, he might bring them bound to Jerusalem. So, ikukulong niya pa nga yung mga Kristiyano na makikita niya. He found belonging to the way. So, but no matter how hard your heart is, kahit gaano ka pa kalupit sa mga Kristiyano o gaano ka pa kasama dati, wala pong imposible sa Panginoon kapag siya kumilos sa iyong buhay. Katulad sa Apostle Paul, nagpakita siya sa Panginoon sa verse 4, and falling to the ground. Nakita natin dito si Apostle Paul talagang lumuhod, nagtipatira pa sa lupa. Nakita niya ang Panginoon, at sinabi pa dito, narinig niya, nagsasabi, Saul, Saul, why are you persecuting me? Sinabi dito ng Panginoon. And nagtanong si Paul, sino ka ba? Sino ka? Panginoon? Who are you, Lord? And sumagot ang Panginoong Jesus, I am Jesus whom you are persecuting. So, kung tutus hindi naman talaga kasi ascended na si Christ dito, but whenever Christ people is being persecuted, nararamdaman din ng Panginoon ang hirap ng mga tao niya. At sabi ng Panginoon, but rise and enter the city and you will be told what you are to do. So, ang makita po natin, yung text po natin, chapter 1 verse 1, sabi dito, called by the will of God. So, the reason kung bakit si Apostle Paul ay maituturing nating apostle, it's because nakita naman natin sa Acts chapter 9, he was called by Jesus Christ. Will ng Panginoon na siya ay maging apostle. So kung babalikan po natin Acts chapter 9, dito may kita natin sa verse 10 to 16, or verse 10 to 19. Ito may nilutusan ng Panginoon si Ananias na pumunta kay Paul, Saul, pero si Ananias is quite hesitated kasi si Saul, kasi si Paul ay talagang kilala bilang isang persecutor talaga, nagpe-persecute ng mga Kristiyano, kaya nag-aalangan talaga si Ananias na pumunta. But as a Christian, we have to do what God's will, kung anong minuto sa atin ng Panginoon. So, ito nga, pumunta si Apostle Paul at dineclare ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, no reason behind kung bakit si Apostle Paul ang pinili niya. It's all by grace. Deserving ni Apostle Paul na maging apostle siya, and God chooses him for what? Go, for he is chosen of mine to carry my name before the Gentiles, kings. So may direct na utos si Apostle Paul, and that is he was a chosen
instrument to carry the name of the Lord sa mga hintil at sa mga Jew. And sabi niya dito sa verse 16, for I will show him as he must suffer for the sake of my name. So alam naman natin na ang story ni Apostle Paul ay hindi basta-basta, talagang sacrifice siya, nag-suffer talaga siya. Okay, so for the sake of Christ. So dito makikita natin na si Apostle Paul talaga confirmed na siya ay apostle. Sa application natin, nauna, si Paul ay hindi katulad ng mga ibang propeta ng ibang mga relihiyon like Muhammad or Confucius, sino ba yung mga sa Buddhism, all of them except Apostle Paul ay merong vision. Si Muhammad meron siyang vision, and based nga sa history, ang vision niya daw ay hindi niya alam kung saan nanggaling, o sa demonyo ba o sa demonyo ba o sa Diyos. And sinabi lang sa kanya ng kanyang asawa na sa Diyos yan. So doon nabuo ang kanyang religion. And si Siddhartha Gautama naman, meron ding si Siddhartha Gautama, siya yung founder ng Buddhism, kung saan meron din siyang vision, nagkaroon siya ng enlightened one. Nakita niya yung naging magaan sa feeling, nakita niya yung kanyang pagbabago, nagkaroon siya ng vision. Though si Gautama, hindi niya dinedeclare na siya ay Diyos. Yung nag-declare sa kanya ng siya ay Diyos ay yung mga taong sumusunod sa kanya. But they have a common, meron silang vision without a real witness. Hindi katulad ni Apostle Paul, nakita niya talaga ang Panginoong Hesus at narinig, and merong witness, may kasama si Apostle Paul nung makita niya ang Panginoon. Paano ko sabi sa Acts chapter 9 din, balik tayo doon. So verse 7, sabi dito, the men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one. Kita natin na si Apostle Paul ay masasabi nating apostle because it is God's will, and he is a true apostle. It's because meron pong eyewitness na nakita nila, narinig nila ang Panginoong Jesus. Okay, so always bilang isang Kristiyano ay magpatuloy tayo sa calling natin, that is to share His word, to make disciples of all nations, and be not ashamed of the gospel of Christ. Preach the word, study the word, and naway sa ating kaibigan namin makita natin na mayroong din silang pag-asa, kahit sila ay sabi nilang alam natin na mahirap sa atin na aminin na tayo may kasalanan, but in reality lahat tayo ay makasalanan. And naway makita mo ito, kaibigan, at katulad ni Apostle Paul na dating nagpe-persecute, na dating inakala nila sila ay perfecto,
nabago ng Panginoon ang kanilang mga puso at kanilang mga buhay. At katulad ni Apostol Paul, nung nakita niya ang Panginoon, siya ay nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesus at sila ay nabago at sila ay naligtas. Yun lang po.